Meron na naman nga kaming nakikita ng mga ligbis ngayong araw kaya eto na naman nga ang aming inulam at bukod dyan, samahan nyo nga rin pala ako magpakain ng aming mga alagang hayop. Ang dating mga kalabasahan ni Mama na nakatanim dito ay nalinis na at nagamas. Dahil nga malinis na to at kinabukasan nga rin ay tataniman na to ng pakwan ang ginawa namin ay inisprayan namin ng pandamo para hindi kaagad kumapal at dumami yung mga damo. At habang nag-i-spray nga dyan ng pandamo dito sa may ilalim ng punong mangga ay napansin ng asawa ko na meron na namang mga tumutubo na mga kabote. Mga bandang alas 9 siguro dyan ng umaga no nakita namin pero hindi pa kaagad muna namin kinuha kasi yung iba ay mga sukul pa kaya hinintay pa namin na humapon para yung iba ay nakabuka na. Eto na yata yung pang-apat na beses na nakakita kami ng kabuti dito sa bundok. Grabe, nakakatuwa lang talaga. Hindi katulad nung nakaraang taon na wala kaming natikman. Dito kasi sa probinsya para sa amin, isa tong kabuti sa pinakamasarap na ulamin. At saka alam nyo ba ang kagandahan sa kabuti na to? Kapag ka nakakita ka nito ay siguradong isang ulaman kasi bibihira lang na makakita ka ng mga 5 piraso. Karamihan ay talagang tumpok-tumpok. Sabi nga namin dyan siguro kaya marami na namang tumubo ng mga kabuting ngayon kasi noong nakaraang araw ay grabe ang kulog at kidlat. At dahil nga hindi naman ganong karamihan yung mga nakita namin na kabuti kaya para mas rumami ang ulam namin ay lalahukan ko na ng ilang pirasong patola. Eto na nga rin ang magiging hapunan namin at bago kami umuwi sa bahay ay aasikasuhin na muna namin itong kabuti. Dito ko nalulutuin bago kami bumaba. Tinulungan na nga rin ako ng kapatid ko dyan para mabilis akong matapos at alam nyo ba yung pagkuha ko kanina sa mga kabuti ay talagang sagad hanggang ilalim, talagang kinuha ko hanggang yung sa pinakang ugat-ugat. Yung iba mga sukul pa pero pinagkukuha ko na kasi kung iiwanan ko pa kakaunti na lang yung kukuhanin ko bukas. Palipas na rin pala yung mga tanim ni Mama na patola pero kahit na ganun meron pa rin naman akong nakuha ng mga bunga. Kaya lang yung iba reject pero pwede pa rin naman pakinabangan. Mas masarap ulamin ang ligbes kapag ka igigisa at imbis nga na asin ang nilagay ko ay patis para lalong mas sumarap. At kapag ka ang kasama nito ay bagong pitas na patola, mas masarap lalo ang sabaw kasi manamis-namis. Pagkalagay ko ng patola ay tinakpan ko lang yung niluluto ko at pagkatapos hinayaan ko lang na kumulo ng kumulo hanggang sa maluto. Kakaunti lang tong naluto ko ngayon pero sa tingin ko ay sapat na kasi meron pa rin naman kaming ulam kaninang tanghalian na hindi naubos. At nung mga bandang alas 5 naman na ng hapon, nagkayaan na nga kami dyan na bumaba na at umuwi kasi magpapakain pa kami ng aming mga alaga ng mga hayop. Medyo padilim na rin dyan nung nakauwi kami at pagkababa ako nga, kinuha ko na rin kaagad yung mga pagkain ng manok at dito ko na nga sila pinatuka sa may kamarin. Binlid ang binibigay namin na pagkain ng mga manok at pagkatapos nga niyan ay pumunta naman ako dito sa mga alaga namin na baboy. Ang una kong binigyan ng pagkain ay etong alagang inahin ni Mama at pagkatapos niyan ay binuhusan ko na rin kaunti ng tubig para kahit naman papaano mabawas-bawasan yung dumi. At pagkatapos nga niyan ay dito naman ako dumiretso sa may 3 malalaki na alaga pa rin ni Mama. At ang pinakahuli ko na binigyan ay yung mga alaga namin na baboy. Bali 8 piraso talaga lahat yan pero yung isa dyan ay para sa uncle namin. Kaya ang aalagaan namin ay 7. Umaga, tanghali at hapon ang pagpapakain namin dito sa mga maliliit na baboy para mas mabilis sila na lumaki. At yung pinakahuli nga bago kami umuwi ay binigyan ko na rin ng pagkain yung mga alagang isda naman ni Papa. So yun lang naman for today's video. Thank you for watching!